Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng maging Loki? Drake Hendricks. C-71 At Master Big Boss. Nagdaraos din ng board meeting ang Titan Group. Wala pang 8:00 ng umaga, pero nakaupo na lahat sa conference room ang mga shareholder at executive ng kumpanya. Tagapangulo, kung magpapatuloy ka sa iyong sariling paraan, sisirain mo ang pagsusumikap ng lahat. Hindi naging madali para sa Titan Group na makarating sa kung nasaan tayo ngayon. Nakuha namin ang posisyon ng boss sa Morelos City at nakipag-agawan pa para sa dominasyon sa Five River Province sa loob ng ilang taon. Pero ngayon, nasira na ang lahat. Ang mga aklat ng kumpanya ay nagpapakita ng wala pang 2 bilyon sa likidong pondo na natitira, at ang aming mga panlabas na proyekto ay nasa bingit ng default, habang maraming mga panloob na proyekto ang maaari lamang ihinto. Galit na inihayag ng mga executive ang kanilang kawalang kasiyahan. Kahapon, nang lilipat na sana si Ovidio Koch, pinipigilan siya ng mga taong ito. Ngunit ang Titan Group ay kumpanya ni Ovidio Koch, at may kapangyarihan siyang magpasya sa lahat. Sa pagharap sa oposisyon ng mga ehekutibo, ang pinakamayamang tao sa Morelos City ay mapanghamon, halos maubos ang buong kumpanya. Matapos masunog ang 80 bilyon sa isang araw, hindi na maupo ang mga executive at nagpasyang pilitin ang kudeta sa palasyo. Sa Titan Group, bagamat wala silang hawak na bahagi, ang sweldo ng bawat tao ay pinakamataas sa industriya. Kung bumagsak ang Titan Group, hindi maiiwasang masira ang kanilang mga interes. Chairman. Ang Golden Eagle Group ay ganap na nagalit, nagsimula silang mabaliw na gumanti sa amin mula pa noong umaga. At hindi lang sila, marami sa malalaking kumpanya sa Five River Province ang sumali sa larangan ng digmaan. Sigaw ng isang balisang manager, na may hawak na mga dokumento. Simula kahapon, ibinaba ng mga taong ito ang kanilang trabaho para tumuon sa walang usok na digmaang ito. Pero habang nanunood sila, mas lalo silang nababalisa. Karaniwang kalmado at matatag, si Ovidio Koch ay nagtatapon na ngayon ng pera tulad ng isang taong nagmamay-ari, na namamahala upang itaboy ang offensiba ng Golden Eagle Group kahapon lang. Ngunit walang natuwa tungkol dito. Dahil ang tanging kinalabasan ng pagkagalit kay Stanislaus Potter ay ang tiisin ng parang bagyong ganti ng pamilya Potter. Pagkatapos ng labanan kahapon, ang Titan Group ay nasa dulo ng lakas nito, at ngayon ay wala na itong kapangyarihang lumaban muli. Ito ba ang iniisip ninyong lahat? Sumandal si Ovidio Koch sa kanyang executive chair, pinagmamasdan ng mga tauhan sa paligid. Sa mukha niya, walang nikatiting na ripple. Oo. Hindi maaaring bumagsak ang Titan Group. Kahit na tayo ay lubhang nasugatan, hanggat ang mga luntiang burol ay naroroon, hindi tayo dapat matakot na maubusan ng panggatong. Nagsalita ang isa sa mga direktor. Ayon sa iyong mga opinyon, ano ang dapat gawin ng grupo? Mahinahong tanong ni Ovidio Koch. Kahit na nasa krisis na ang Titan Group, at sinimulan na ni Stanislaus Potter ang digmaan, wala pa rin siyang pakialam. Sa pagsuporta sa kanya ng Ridge family, gaano kalaki ang kikitain ng pera ni Stanislaus Potter? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagiging maluho ng Ridge family. Ang mansyon, maningning na may ginto at pilak, mga sahig na binalutan ng mga perlas at jade, ang bawat tanawin ay huwaran ng karangyan. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano kalakas si Drake Hendricks. Ang isang pagbigkas ni Truman Ridge ng Mr. Hendricks ay iniwan si Ovidio Koch na nakatulala sa kinatatayuan, habang tumatagal ay bumalik sa kanyang katinoan. Lahat, iminumungkahi kung humingi kami ng paumanhin sa Golden Eagle Group na nagpapakita ng aming sinseridad. Kasabay nito, agad tayong mag-withdraw ng pondo mula sa McCliff Group at tulungan si Stanislaus Potter sa kanyang paghihiganti. Nagsalita ang manager. Bagaman medyo nakakahiya ang gayong ideya, maaari nitong iligtas ang kanilang buhay. Si Stanislaus Potter ay humahabol sa mukha, ang pagpapatuloy ng laban ay walang pakinabang. Kapag nagpakita ng kahinaan ang Titan Group at nagbigay ng sapat na mukha sa pamilyang Potter, natural na pipigilan ni Stanislaus Potter ang kanyang mga pag-atake. Pareho ba kayo ng nararamdaman?
Matapos marinig ang mga salita ng manager, sinuri ni Ovidio Cook ang mga nasa paligid niya. Sumasang-ayon ako. Pumayag din ako. Bagaman ito ay nakakahiya, maaari nitong iligtas ang ating kinabukasan. Ang bawat isa ay nagtaas ng kanilang mga kamay sa isa't isa, bumoto sa desisyon. Napakagaling. Ministro Davenport, mamuhunan kaagad. Kung ano man ang ilagay ni Stanislaus Potter, tutumbasan natin ito. Tumango si Ovidio Cook, pagkatapos ay biglang inutusan ang ministro ng pananalapi, si Lazarus Hendricks. Chairman. Pagkasabi niya nito, si Lazarus Hendricks ay natigilan sa kinatatayuan. Nag-alinlangan din ang ibang executive kung nagkamali sila ng narinig. Walang gaanong pera ang Titan Group, kaya anong karagdagang puhunan? Gawin mo na lang. Kung sino man ang ayaw, better quit early. Hinampis ni Ovidio Cook ang dokumento sa mesa at tumalikod, humakbang palayo sa conference room. Ano ang dapat nating gawin? Pagkaalis niya, nagtinginan ang mga executive na may pagtataka. Sa kanilang mga alaala, si Ovidio Cook ay hindi kailanman gumawa ng mga desisyon sa kanyang sarili. Pero bakit, noong nahaharap sa ganoong kalaking desisyon, iginiit ng chairman na magpatuloy? Diyos ko! Noon lang, gulat na bulalas ni Lazarus Hendricks. Anong nangyari? Si Stanislaus Potter ba ang pumipilit sa pag-atake? Ang mga puso ng mga executive ay lahat sa kanilang mga lalamunan. Siguro may nakikita ako. Xiao Gao, halika at tulungan mo akong tingnan. Pinunasan ni Lazarus Hendricks ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. 10 milyon, 100 milyon, 1,000 milyon, bilyon, 10 bilyon, 100 bilyon, 100 bilyon. Ang babaeng nagngangalang Xiao Gao ay nabigla sa gulat, ang kanyang mukha ay puno rin ng pagkamangha. Paano mayroon pa ring 100 bilyon sa account ng kumpanya? Sa kanyang sigaw, mabilis na nagsiksikan ang mga executive. Banal na kalokohan. Ito ay talagang 100 bilyon. Hindi ba 18 bilyon na lang ang natitira kagabi? Maaaring nagkakamali ang sistema, Ministro Davenport, ay refresh ito muli. Paano ito posible? Sabay-sabay na nag-uusap ang lahat, baka sa mukha nila ang hindi makapaniwala. Hayaan mo akong suriin. Huminga ng malalim si Lazarus Hendricks para pakalmayan ang sarili, kinuha ang kanyang telepono, at tumawag sa bangko. Matapos ang mekanikal na boses ng mga digit ay dumating sa pamamagitan ng telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig at ang telepono ay kumakalat sa lupa. Totoo naman. Pinahihit niya ang kanyang leeg ng kahoy, ang kanyang katawan ay nagsisimula ng bahagyang manginig. Ang likidong pondo ng Titan Group ay mayroon lamang 100 bilyon, at halos masunog na nila ito kahapon. Ang mga karagdagang pondo sa account ngayon ay higit pa sa sapat upang pasiglahin sila. Kung gayon ano pang hinihintay natin? Gawin mo lang. Nagsalita na ang chairman, talunin natin ang anak ng isang asong Golden Eagle Group. Bullying with power. Sapat na sa akin ang Potter family people. Ano ang espesyal sa Five River Province? Pagdating sa Morelos City, kailangang umikot ang mga dragon at kailangang humiga ang mga tigre. Pumasok na tayong lahat. Ang silid ng pagpupulong, na napuno ng hangin ng kalungkutan ilang sandali lang ang nakalipas, ngayon ay labis na nasasabik. Samantala, sa Ridge Family Estate sa Five River Province. Isang matandang lalaki ang dahan-daang nagsasanay ng Tai Chi sa looban. Ang kanyang kasuotan ay payak, nakasuot lamang ng maluwag na balabal. Ngunit sa isang mas malapit na pagtingin, mapapansin ng isa na ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikinang ng ginto, na nababalutan ng jade. At ang lahat ng mga kagamitan sa paligid ay gawa sa ginto at pilak. Kahit na ang lupa ay naka-embed na may hindi mabilang na luminous pearls. Master, nailipat na ang pera. Panipi. Isang katulong ang lumapit sa matanda mula sa likuran at bumulong. Kailangan mong bigyang pansin ang bagay na ito, siguraduhing walang mali. Panipi. Tumango ang matanda at nagpatuloy sa pagsasanay ng Tai Chi. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagtanong ang alipin, Guro, bakit hindi na lang lumipat ng sabay-sabay? Ang kaunting pera na ito ay wala, hindi man lang sapat para sa lingguhang allowance ng young master. Lumingon ang katulong, nagtataka kung ano ang iniisip ng pinuno ng clan. 100 bilyon, at personal niyang ginawa ang paglalakbay. Talon, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Dapat low-key tayo. Maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng low-key. Tignan mo ako, simple lang ang suot ko.
Kahit na lumabas ako sa kalye, hindi ako hihingi ng pera ng mga pulubi. Ang matanda ay pinarusahan na may hangin ng pagkabigo. Master, mas malaki pa sa mata ng baboy ang luminous pearl na nasa singsing mo. Yung kwintas sa leeg mo, kitang-kita ko ang ningning nito mula sa daan-daang metro ang layo, tinatawag din bang Loki. Nagpout si Talon, halatang hindi masaya. Ito, kalimutan mo na, siguraduhin lamang na bantayan ito. Kung may nangyaring mali dito, kailangan talaga nating mamalamo sa mga lansangan. Tumangala si Truman Ridge, kumikislap ang kanyang mga mata sa mga alaala ng binatang iyon. Ang nagbabalik na taong Nani Nieve sa gabi, bulong niya sa sarili. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Bang! Bigyan mo ako ng paliwanag. Humihingi ako ng paliwanag. Sinipa ni Stanislaus Potter ang pinto ng conference room, galit na nakatingin sa masikip na silid. Ang kaninang maingay na conference room ay naging nakakatakot na tahimik. Ang lahat ng mga executive ay ibinaba ang kanilang mga ulo, iniwas ang tingin ng chairman. Magsalita ka. Lumapit si Stanislaus Potter sa general manager at sinuntok ang mesa. Sa kanyang kamay, may hawak siyang financial report. Malinaw nitong naitala kung paano sila nabigo sa digmaang ito sa negosyo. Ipaliwanag mo sa akin. Ang tagapangulo, ang Titan Group ay namuhunan ng kabuoang 17 bilyon sa loob lamang ng kalahating araw. Ang pangkalahatang tagapamahala, na may mababang ulo at nanginginig ang boses, ay nagsabi, ang mga negosyante na dating kakampi natin, nang makita ang sitwasyong ito, ay binawi ang kanilang kapital at tumakas. Ang mga negosyante ay hindi tanga. Sa kanilang mga mata, walang permanenteng kaaway, permanenteng interes lamang. Kinampihan nila ang Golden Eagle Group dahil naniniwala sila na walang tsansa na manalo ang McCliff Group. Hindi lang sila makakagawa ng pabor kay Stanislaus Potter sa pamamagitan ng pagsali ngunit nakakuha din sila ng ilang mga benepisyo. Ngunit ngayon, nagbago ang sitwasyon. Ang tila mahinang McCliff Group, sa ilalim ng galit na pag-atake ng Golden Eagle Group, ay hindi kapani-pani walang nagdusa ng walang pinsala. Ang Titan Group, na humaharang sa kanilang landas, ay nakikipaglaban sa isang desperadong labanan at sa isang punto ay naging sanhi pa ng pagbagsak ng stock ng Golden Eagle Group. Sa puntong ito, ang mga negosyante mula sa Five River Province ay nawala ng malaking halaga ng pera. Ang pagpapatuloy ng laban ay hindi lamang magbubunga ng walang mga benepisyo ngunit maaari ring madaling i-drag ang mga ito pababa. Sa makatuwid, ang mga nagdedeklare ng kanilang kapatiran at nangakong lalaban sa tabi ng Golden Eagle Group ay mabilis na umaatres. Hindi man lang nila ipinaalam kay Stanislaus Potter. Chairman, kung magpapatuloy ito, tapos na tayo. Lakas ng loob na magsalita ang general manager. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Stanislaus Potter. Ang pinaniniwalaan na isang patayan ay naging sariling pagbagsak. Sabihin mo ulit yan. Hinawakan ni Stanislaus Potter ang kwelyo ng general manager, namumula ang mga mata. Siya ay isang natatanging negosyante ng Five River Province, at ang Golden Eagle Group ay isa sa mga nangungunang kumpanya doon. Ngunit nahaharap sa isang maliit na negosyo mula sa Morelos City, sila ay lubos na walang magawa. Chairman, kung magpapatuloy ito, papatayin lang nito ang Golden Eagle Group. Huminga ng malalim ang general manager at napasigaw habang nakapikit. Wala na siyang kinatatakutan ngayon. Walang gustong makita ang Golden Eagle Group na bumagsak sa estadong ito. Chairman, please stop. Bagamat mahalaga ang mukha, parang walang katapusan ang pera ng Titan Group. Hindi tayo maaaring magpatuloy. Tagapangulo, mangyaring muling isaalang-alang. Tumayo ang lahat ng mga empleyado, nakatingin sa galit na si Stanislaus Potter. Tapusin na natin ito. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, huminga ng malalim si Stanislaus Potter at naglabas ng utos sa paos na boses. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Natalo ang Golden Eagle Group. Natalo siya. Isang matinding pagkatalo. Nai-imagine pa niya kung paano siya makikita ng mga tao mula sa Five River Province. Drake Hendricks, Ovidio Cook, dapat kayong dalawa ang mamatay. Huminga ng malalim si Stanislaus Potter habang ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay pumipitik. Wala nang masumpong ang Dustless, at hindi pa nakabalik si Harlan Potter. Ang kanyang pinakamalaking trump card ay naging hindi kilala. Kasalukuyang naka-off ang numero na iyong na-dial. Panipi.
Nang marinig ang pamilyar na boses sa telepono, ibinaba ni Stanislaus Potter ang tawag at sinabi sa isang bodyguard sa tabi niya, alamin kung saan nagpunta sina Dustless at Harlan Potter. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng balita na si Drake Hendricks ay buhay pa. At ang katotohanang nawawala si Dustless at ang kanyang alagad ay nagpabalisa kay Stanislaus Potter. Habang ang ilan ay nababalisa, ang iba naman ay natuwa. Sa loob ng meeting room ng McCliff Group sa Morelos City, kasing lamig ng yelo ang kapaligiran. Si Zaid McCliff at ang kanyang apo ay nagsuot ng madilim na mga ekspresyon, ang kanilang paghinga ay lumalakas at mas mabilis. Mula umaga hanggang ngayon, hindi lang bumagsak ang presyo ng stock ng McCliff Group, tumataas ito. Pinilit nitong lunukin si Otis McCliff, na naghanda ng sagana sa mga panunuya, sa kanyang mga salita. Ang mga panunuya na maingat niyang inihanda magdamag, naghihintay na ipahiya si Aurelie McCliff nang siya ay bumaba bilang tagapangulo, ngayon ay tila walang kabuluhan. Ding! Panipi! Hello! Sinulyapan ni Zaid McCliff ang caller ID at agad na sinagot ang tawag. Ito ang kanyang kaibigan sa Golden Eagle Group, lahat ng mga galaw ng Golden Eagle Group ay nalik kay Zaid McCliff ng taong ito. Ano? Matapos marinig ang sinabi ng kabilang partido, si Zaid McCliff ay tinamaan ng kidlat. Sa higit sa 70 taong gulang, na may hindi mabilang na mga bagyo na naranasan, siya ay naging bato. Lolo, anong nangyari? Nang makita ang ekspresyon ni Zaid McCliff, lumubog ang puso ni Otis McCliff. Pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho sa McCliff Group, alam na alam niya ang estilo ng kanyang lolo. Hindi siya ganito ang ugali maliban kung may nangyaring malaking bagay. Itinigil ng Golden Eagle Group ang pagkubkob sa McCliff Group. Sa mga salitang ito mula kay Zaid McCliff, isang alon ng kaguluhan ang dumaan sa boardroom. Ano ba? Hinayaan lang ni Stanislaus Potter. Ang bagay na ito ay kaalaman ng publiko, ang buong Five River Province ay pinag-uusapan ito, at ngayon ay umatras si Stanislaus Potter, hindi ba siya natatakot na maging lozenge stock? Tumpak ba ang impormasyong ito? Ang mga tagapagsalita ay pawang mga miyembro ng McCliff clan, sila ay tulad. Nang sabik na si Zaid McCliff para kay Aurelie McCliff na mapatalsik. Noong sina Otis McCliff at Zaid McCliff ang namumuno, ang mga miyembro ng clan na ito ay madalas na nangungurakot ng mga pondo. Ngayong nasa pwesto na si Aurelie McCliff, personal na namamahala sa pananalapi, walang nang ahas na gamitin ang kahit isang sentimo ng pera ng kumpanya. Dahil dito, lubusang nagalit ni Aurelie McCliff ang mga miyembro ng McCliff clan. Napakatumpak, tinatalakay ito ng buong Five River Province. Huminga ng malalim si Zaid McCliff, pilit na kinakalma ang nanginginig niyang katawan. Hindi niya maintindihan, sa financial power ng Golden Eagle Group, bakit sila susuko. At pagkatapos ng mahabang labanan sa negosyo, paano pa rin tataas ang presyo ng bahagi ng McCliff Group? Na-withdraw na niya ang lahat ng likidong pondo, walang iniwan ang McCliff Group kundi isang walang laman na shell. Si Kwame Potter ay pinalo ng husto ni Drake Hendricks, dito mismo sa meeting room na ito ng McCliff Group. Stanislaus Potter, paano niya matitiis ang gayong kahihiyan at lunokon ang kanyang pagmamataas? Dahil iyon ang kaso, kung gayon hindi na ako magtitimpi pa. Dahan daw ang tumayo si Drake Hendricks at nagsimulang maglakad patungo sa Otis McCliff, hakbang-hakbang. Anong gagawin mo? Sa pagtingin kay Drake Hendricks na nakatayo sa tabi niya, si Otis McCliff ay natatakot na parang kaharap niya ang Grim Reaper. Mabilis niyang itinulak ang kanyang wheelchair, sinubukang tumakas. Pero papayagan kaya siya ni Drake Hendricks? Di ba sabi mo kanina? Gusto mong iabot ang dalawang kamay mo sa akin. Binabalaan kita. Hindi pa ito tapos. Sa tingin mo, secure ba ang posisyon ng chairperson ni Aurelie McCliff? Si Stanislaus Potter ay nagtatagal lamang ng kanyang oras. Sinaktan mo ang kanyang anak, hinding-hindi ka bibitawan ni Stanislaus Potter. Dahil sa takot, si Otis McCliff ay nanginginig at nauutal sa kanyang pananalita. Ilang beses na siyang natama ni Drake Hendricks kamakailan, at nangingibabaw ang takot sa kanyang puso. Drake, hayaan mo na. Nang makitang ganito si Otis McCliff, nakaramdam si Aurelie McCliff ng matinding habag. Pagkatapos ng lahat, si Otis McCliff ay kanyang kapatid, na may dalang parehong dugo ng pamilya McCliff sa kanyang mga ugat. Sige. Lumingon si Drake Hendricks kay Aurelie McCliff, saka sinipa ang wheelchair ni Otis McCliff. Kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang laban kay Aurelie McCliff muli, huwag mo akong sisihin kung kitilin ko ang iyong buhay. Ikaw.
Si Otis McCliff, na nakahandusay sa lupa, ay nasa sobrang sakit kaya napangiti na lamang siya. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa naghihilom, at ngayon, nang ibinagsak ni Drake Hendricks sa lupa, ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang mga sugat. Huwag kang masyadong masiyahan sa iyong sarili. Malamig na sumangot si Zaid McCliff, pagkatapos ay nagsalita, dahil tumaas ang presyo ng share ng kumpanya, gagamitin ko ang mga karapatan ng aking direktor na patilsikan si Aurelie McCliff mula sa posisyon ng chairperson. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Anong sabi mo? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Drake Hendricks. Sabi ko, gusto kong gamitin ang karapatan ko bilang direktor at patilsikan ng chairman. Sabi ni Zaid McCliff sabay tawa ng malamig. Ang orihinal niyang kasunduan ay ibigay ang posisyon ng chairman kay Aurelie McCliff, na nagawa na niya. Ngunit bilang dating chairman, hawak ni Zaid McCliff ang 20% ng shares ng kumpanya, mayroon pa ring 15% si Otis McCliff, at ang iba pang miyembro ng McCliff clan ay may hawak na halos 40%. Hanggat iminungkahi niyang patilsikan si Aurelie McCliff, walang makakapidyaw sa kanya. Bagamat si Aurelie McCliff ang kasalukuyang chairman, wala siyang pagmamayari ni isang bahagi ng kumpanya. Sa simula pa lang ay nakita na ni Zaid McCliff ang sitwasyong ito, kaya hindi siya nagbigay ng anumang bahagi sa kanyang apo. Lolo. Nang marinig ito, naging awkward ang mukha ni Otis McCliff. Apo, huwag kang mag-alala. Bumoto tayo saglit at tingnan kung sino ang tunay na chairman. Lumakad si Zaid McCliff nang may malalaking hakbang at tinulungang tumayo si Otis McCliff. Biglang tumahimik ang kwarto. Logically, sa ganoong kapana-panabik na sandali, ang mga miyembro ng McCliff family ay dapat na nagyaya. Ngunit sa kabaligtaran, lahat ng mga taong ito ay yumuko, tila umiiwas sa mga tingin ni Zaid McCliff. Lolo, paano mo nagawa ito? Galit na tumayo si Aurelie McCliff, itinuro si Zaid McCliff habang tinanong niya ito, hindi ba ako ang sarili mong apo? Bakit matatanggap ni Otis ang iyong pagmamahal, ngunit hindi ako? Ngayon tinatrato mo ako na parang kaaway mo. Bakit? Habang nagsasalita siya, walang tigil na tumulo ang mga luha niya. Sa pagiging miyembro ng McCliff family, talagang tinalikuran siya ng buong angkan. Walang nagtuturing sa kanya bilang isang miyembro ng pamilya. Bago lumipat si Drake Hendricks, ang mga taong ito ay nasiyahan sa panlilibak sa kanila araw-araw. Matapos maging maimpluwensya si Drake Hendricks at nagsimulang makipagkaibigan, sinimulan silang sabutahin ng mga taong ito ng palihim. Hindi ba't isang kaluwalhatian para sa buong pamilya kapag naging malakas ang manugang na si McCliff? Ngayon parang hindi naman talaga. Ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring humantong sa isang magandang buhay, kapag sila ay gumawa ng mas mahusay kaysa sa iba, sila ay umaakit ng selos. At ito ay selos mula sa kanilang sariling pamilya. Aurelie McCliff, the moment you married that loser, nawala ang halaga mo sa akin. Paano ko maibibigay ang pamilya sa isang babae? Sa pagharap sa pagtatanong ng kanyang apo, malamig na sagot ni Zaid McCliff. Si Aurelie McCliff ay ikinasal na, at sa isang taunan. Kung isang araw ay may iba pang intensyon ang kanyang apo, o kung si Drake Hendricks ay nag-udyok ng gulo, tiyak na kapahamakan ang kanilang McCliff family. Ang McCliff Group ay panghabang buhay na pagsisikap ni Zaid McCliff, hinding-hindi niya ito ibibigay sa isang babae kahit anong mangyari. Mula ngayon, ikaw at ako ay tapos na. Nakaramdam ng lungkot si Aurelie McCliff habang patuloy na umaagos ang mga luha. Drake, tara na. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa McCliff family. Ang heartbrokenness ay maaaring ituring na kasalukuyang pinakatotoong paglalarawan ni Aurelie McCliff. Hinawakan niya ang kamay ni Drake Hendricks at nagsimulang maglakad patungo sa pinto na may mabibigat na hakbang. Tumigil ka. Sa tingin mo ba makakaalis ka ng ganito? Biglang naging yelo ang tingin ni Zaid McCliff. Ganito ka nabagbog kay Otis, tapos ngayon akala mo makakaalis ka na. Pumalakpak siya, at agad na pinalibutan ng grupo ng mga security guard ang entrance. Bagamat alam niyang maaaring hindi kapareha ni Drake Hendricks ang mga gwardya na ito, hinding-hindi niya hahayaang umalis ang dalawa sa lugar na ito nang walang anumang pinsala. Umalis. Bakit tayo aalis? Nang makita ang security sa pinto, sumilay ang ngiti sa labi ni Drake Hendricks. Mula ngayon, ikaw na ang chairman ng McCliff Group. Niyakap niya ng mahigpit si Aurelie McCliff, puno ng ekspresyon ang mga mata. Sa ganoong sandali, sino ang makakaunawa sa kawalan ng kakayahan at paghihirap sa puso ni Aurelie McCliff?
Huwag kang mangarap sa sikat ng araw. Nang mapanood ang dalawang magkayakap, malamig na bumantong hininga si Zaid McCliff, ngayon, paalisin ko na kayo sa posisyon ng chairman. Ang pagkakaroon ng ganap na shareholding, ito ay isang simpleng gawain para sa kanya. Gayunpaman, ang kakaiba ay si Otis McCliff, na napupuot kay Drake Hendricks, ay hindi umimik sa sandaling ito. Nakaupo siya sa wheelchair na nakayuko, tahimik. At ang iba pang mga McCliff, tulad ng mga frostbitten eggplants, lahat ay sunod-sunod na nakabitin ang kanilang mga ulo. Anong ginagawa mo? Tiningnan sila ni Zaid McCliff nang may pag-aalinlangan at naguguluhan na nagtanong, ang presyo ng stock ng kumpanya ay tumataas, lahat kayo ay nakinabang dito, bakit ang mahabang mukha? Sa round na ito ng komersyal na labanan, hindi lamang naiwasan ng McCliff Group ang anumang pagkalugi, ngunit mayroon din itong malaking halaga ng kapital na iniksyon. Ang Titan Group ay patuloy na nagbuhos ng pera, na nagpapataas ng kanilang net worth ng 3 beses. Ang pinakamalaking benepisyaryo ay ang mga shareholder na ito mula sa McCliff clan. Speaking of which, dapat talaga akong magpasalamat sa inyong lahat. Lumingon si Zaid McCliff, nakatingin kay Aurelia McCliff na may masiglang ngiti. Kung hindi dahil sa iyo, ang Titan Group ay hindi desperadong naghagis ng pera. Ngunit ngayon, oras na nating anihin ang ani. Bagaman hindi marangal ang pagkuha ng mga bunga ng paggawa ng iba, si Zaid McCliff ay palaging ganitong uri ng tao. Hanggat may pakinabang na makukuha, hindi siya titigil. Kung hindi dahil sa discarding ito, wala sana ang McCliff Group kung nasaan ito ngayon. Ngayon, ipinapanukala kong tanggalin si Aurelia McCliff bilang chairman. At the same time, akuhin ko ang posisyon ng bagong chairman. Naglakad si Zaid McCliff na nakasabit ang mga kamay sa likod, hakbang-hakbang patungo sa kinauupuan ni Aurelia McCliff. Tere na. Sa gitna ng pagluha, tumangala si Aurelia McCliff kay Drake Hendricks at ngumiti ng mahina. Ang kanyang angkan, ang kanyang lolo, lahat sila ay nagtaksil sa kanya. Tanging ang kanyang asawa, na minsan niyang minamaliit, ang nanatili sa tabi niya sa kabuuan. Bakit umalis? Di ba ang sabi ko lang, ikaw ang mag-iisang may-ari dito? Marahang pinunasan ni Drake Hendricks ang kanyang mga luha, isang mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. Wala kaming shares, hindi namin kayang labanan sila. Pagkasabi nito, napatingin si Aurelia McCliff kay Zaid McCliff. Ang mga miyembro ng pamilyang McCliff na ito ay may ganap na kontrol, at tiyak na hindi naniniwala si Aurelia na susuportahan nila siya. Ngayon tila, ang pag-alis ay hindi maiiwasan. Hindi nakipagkasundo dito si Aurelia McCliff. Mas magagawa niya. Kaya niyang patunayan ito sa lahat. Ngunit ngayon, wala nang pagkakataon. Tutol ako. Nagtaas ng kamay si Drake Hendricks, nakangiti habang nakatingin kay Zaid McCliff. Tutol ka. Direktang natuwa si Zaid McCliff sa pagtutol. Tumingin siya kay Drake Hendricks, umiling-iling at sinabing, ito ang board meeting, anong karapatan mong magsalita? Mayroon ka bang isang bahagi sa kumpanya? Masyado kang berde para kalabanin ako. Si Zaid McCliff ay nagpapanatili ng isang alas mula noong siya ay pumayag sa taya. Bagamat hindi siya naniniwala na mapapatatag ni Aurelia McCliff ang presyo ng stock. Ngunit lahat ng nangyayaring ito ay lalong nagpapasalamat sa kanyang matalinong desisyon. Bagamat hindi niya maiwasang masensure, ano ang mahalaga? Hindi kaya siya ang matatawa sa huli. Sabi ko, tutol ako. Mariing ulit ni Drake Hendricks. Drake. Umiling si Aurelia McCliff, senyales na huwag na itong magsalita pa. Napakalinaw niya tungkol sa pamamahagi ng equity sa McCliff Group. Hanggat may gustong gawin si Zaid McCliff, walang makakapidyaw sa kanya. Ang iyong pagtutol ay hindi wasto. Dumilim ang mukha ni Zaid McCliff habang malamig na magsalita. Paumanhin, ako ang pinakamalaking shareholder ng grupo. Hinugot ni Drake Hendricks ang isang dokumento mula sa kanyang jacket at itinapon ito sa harap ni Zaid McCliff. Ito ang dokumento ng share transfer, tingnan mong mabuti ang mga numero dito. Ano? Kinuha ni Zaid McCliff ang dokumento na may pag-aalinlangan at puno ng hindi paniniwala ang kanyang mukha. Nasaan ang iyong mga bahagi? Siya ay tumingin ng katutubo sa mga miyembro ng pamilyang McCliff na naruroon at kay Otis. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang malawak na conference room ay napakatahimik na ang isa ay nakarinig ng isang pin drop. Lahat ng mga miyembro ng McCliff clan ay ibinaba ang kanilang mga ulo, nang ahas na huwag huminga ng malalim. Nasaan ang iyong mga bahagi? Sampal. Nakapatong ang palad ni Zaid McCliff sa mesa, sobrang pangit ng mukha. Binili ko sila.
Bahagyang ngumiti si Drake Hendricks, walang pagsisikap na itago ang kanyang panunuya. Ano ba, hindi ba't ang mga bumibili ay mayayamang negosyante mula sa Five River Province? Isang miyembro ng McCliff Clan ang nagangat ng ulo, natatakot na nagtanong, pwede ba, sa totoo lang, ako ang taong bumili ng share mo? Nang makita ang mga miyembro ng McCliff family na nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat, nagkibit-balikat si Drake Hendricks, na medyo walang magawa, akala ko lahat tayo ay pamilya, kaya handa akong mag-alok ng mas mataas na presyo. Ngunit sino ang nakakaalam na sa sandaling matanggap mo ang tawag sa telepono, ibinento mo kaagad ang mga bahagi. Matapos umalis kahapon sa McCliff Group, agad na inayos ni Drake Hendricks si Ovidio Cook na lihim na kumuha ng shares ng McCliff Group. Ang mga miyembro ng McCliff Clan ay hindi makapaghintay na tanggalin ang kanilang mga bahagi sa sandaling matanggap nila ang tawag. Nahaharap sa pagsupil ng Golden Eagle Group, ang mga stock na ito ay maaaring maging walang halaga. Naturally, masaya silang mag-cash out kapag may handang tanggalin ang mga ito sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi kailanman inisip ng mga miyembro ng McCliff family na si Drake Hendricks ang bumibili ng mga stock. Tess, kumusta naman ang shares mo? Hanggat mayroon pa tayong dalawa, may pag-asa. Si Zaid McCliff ay, pagkatapos ng lahat, isang taong nakaranas ng malalaking kaganapan. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Otis. Ang mga pagbabahagi na pag-aari ng duo ng apo at lolo ay may malaking porsyento. Magkasama, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon. Matanda, tingnan mong mabuti. Kasama na rin ang shares ni Otis, ani Drake Hendricks na may mahinang ngiti, mga kamay sa bulsa. Drake, kailan ka? Nang marinig ang usapan ng dalawa, hindi nakapag-react si Aurelia McCliff. Mula nang umalis sa grupo kahapon, sila ay magkasama sa buong oras. Wala siyang ideya na lumabas si Drake Hendricks para kumuha ng shares. Sinabi ko sa iyo na nagpakasal ka sa isang mayamang ikalawang henerasyon. Pero, hindi ka naniwala sa akin, anong magagawa ko? Napatingin si Drake Hendricks sa hindi makapaniwalang mukha ni Aurelia McCliff, may bakas ng masayang ngiti sa kanyang mga labi. Kasama niya doon, walang makakabuli kay Aurelia McCliff. Hindi kahit sino. Ngayon, maaari ka nang umalis sa kumpanyang ito. Pagtalikod, nagbago agad ang ekspresyon ni Drake Hendricks. Ang pakikitungo kay Zaid McCliff ang pinaka-conflict para sa kanya. Kung hindi, dahil sa lolo ni Aurelia, matagal nang aksyonan ni Drake ang walang utang na loob na lalaking ito. Ngunit ang hindi pagpatay sa kanya ay hindi nangangahulugan na sina Zaid McCliff at Otis ay hindi pa ulit-ulit na nahirapan si Aurelia, na halos nagnanais na itaboy ang kanilang sariling apo sa mga lansangan. Drake Hendricks. Security, itapon mo siya. Biglang pinutol ni Drake Hendricks ang sinabi ni Zaid McCliff at sinenyasan ang mga security guard sa pintuan. Ngayong may kontrol na siya sa mayorya ng shares at siya ang pinakamalaking shareholder ng McCliff Group, paanong ang mga security guard ay hindi maglakas loob na makinig sa kanya. Paumanhin sa pagkakasala. Huminga ng malalim ang mga security guard, naglakad sa likuran ni Zaid McCliff, at sabay-sabay siyang binuhat. How dare you? Mga walang utang na loob, nakakalimutan ninyo ang kabaitan at binabayaran ninyo ito ng walang pasasalamat. Malakas na nagmura si Zaid McCliff. Sa sobrang galit niya ay saisubog na siya, ngunit wala siyang magawa. Kinakalkulanan niya ang bawat posibilidad, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa kamay ng sarili niyang pamilya. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala. Nagpakatatag ang mga security guard at diretsong binuhat si Zaid McCliff palabas ng conference room. Aurelia McCliff, Drake Hendricks. Hintayin niyo akong dalawa. Sa buong daan, patuloy na nagmumura si Zaid McCliff. Ang kinalkulan niya kahapon ay nauwi sa wala ngayon. Ang kasabihang mawala ng asawa at mga sundalo ay hindi maaaring maging mas angkop. Ngayon, may ayaw pa bang sumunod sa gusto ni Aurelia McCliff? Lumingon si Drake Hendricks, ang kanyang malamig na tingin ay tumatama sa mga miyembro ng McCliff clan sa silid. Dahil hawak na ngayon ni Aurelia McCliff ang shares, walang pagkakataon ng mga taong ito na kalabanan siya. Ngunit alam niya na si Zaid McCliff at ang iba pa ay tiyak na hindi aamin ang pagkatalo. Ang bawat isa ay nakayuko, nakalubog sa isang kahabaan ng katahimikan. Kung kahit si Zaid McCliff ay natalo, anong mga alon ang posibleng gawin nila? Morelos City, Brandon's residence. Si Damian Brandon at ang kanyang asawang si Parthasarathi Ellsworth ay nakaupo sa sala, walang salita.
Puno na ng upos ng sigarilyo ang ashtray sa coffee table, baka sa mukha ni Damian Brandon ang pagkabulok, puno ng dugong ugat ang mga mata, at tumubo ang mahabang balbas. Si Parthasarathi Ellsworth ay nakaupo sa tabi ng sofa, umiiyak na hindi mapakali. Guru, nagbalik na ang pinakamatandang young master. Dahan-daang naglakad papunta sa sala ang mayordoma ng pamilya Brandon at mahinang nagsalita. Ha! Nang marinig ang mga salita ng mayordomo, nagpakawalo ng mahabang buntong hininga si Damian Brandon. Hinugot niya ng malalim ang sigarilyo sa kanyang bibig, saka hinimas ang upo sa coffee table. Madam, alis na tayo. Bumangon, nagawa niyang sumiksik ang isang mapait na ngiti. Ilang araw na ang nakalipas, pinatay si Jackson Brandon sa sarili niyang vilya. Doon din namatay ang mga bodyguard ng pamilya Brandon at Cash Leopold na kasama niya. 12-dosenang mga tao, walang nakaligtas. Nagpadala ang mga Brandon ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit hanggang sa puntong ito, wala pa silang nakitang lead. Gayunpaman, nakatanggap sila ng balita na si Jackson Brandon ay bumisita sa McCliff Group bago siya namatay at kumuha pa ng isang shadow warrior para agawin ang apo ng McCliff, si Aurelie McCliff. Pero ngayon, buhay na buhay pa si Aurelie McCliff. Kaya kumbinsido si Damian Brandon na ang pagkamatay ng kanyang anak ay may kaugnayan kay Aurelie McCliff. Ang hindi alam ng lahat, gayunpaman, ay ang pamilya Brandon ay hindi lamang isang anak na lalaki, ngunit dalawa. Ang panganay na anak ay pinangalan ng Cameron Brandon, na lumaki sa ibang bansa mula noong siya ay bata pa. Nang malaman ng trahedya na pagkamatay ng kanyang kapatid, si Cameron Brandon, kasama ang kanyang mga tao, ay nagmadaling bumalik sa Morelos City ng magdamag. Ama, ina. Nang makita sina Damian Brandon at Parthasarathi Ellsworth, nagtanong si Cameron Brandon na may dugong mga mata, sino ang gumawa nito. For the time being, parang nakatali sa babaeng yun from the McCliff family. At saka, ayon sa impormasyon ko, minsang nakipagalitan si Jackson sa asawa ng babaeng ito sa hotel at nasample pa siya sa mukha. Mabangis na sinabi ni Damian Brandon, kung ang kamatayan ni Jackson ay talagang kanilang kagagawan, gusto kong bayaran ng pamilya McCliff ang kanilang buhay. Matapos matanggap ang balita ng pagkamatay ni Jackson Brandon, habang nakabangon si Damian Brandon mula sa kanyang kalungkutan, agad niyang ginamit ang kanyang mga koneksyon upang imbestigahan ang mga kaaway ni Jackson. Nagkataon lang na nadiskubre ang insidente ng conflict ni Jackson Brandon kay Drake Hendrick sa Asher Percival Hotel. Kasama si Aurelie McCliff, halos sigurado siyang may kaugnayan sa mag-asawang ito ang pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, tila kasama rin si Aaron Jackson. Kahit sino man iyon, gusto kong makasama nila ang anak ko sa kamatayan. Si Parthasarathi Ellsworth, na nadaig ng dalamhati, ay isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Damian Brandon at umiyak ng hindi mapigilan. Si Cameron Brandon, na matagal nang nakatira sa ibang bansa, ay bihirang bumalik sa kanyang sariling bansa. Nitong mga nakaraang taon, ang nanatili sa tabi ng kanyang mga magulang ay si Jackson Brandon. Ngayong napatay ang kanyang anak, muntik na siyang malaglag. Ina, huhulihin ko agad ang babaeng iyan. At aagawin ko rin si Aaron Jackson. Huminga ng malalim si Cameron Brandon, pumutok ang kanyang mga kamao sa tensyon. Bagaman wala siya sa kanyang sariling bansa, hindi iyon nangangahulugan na wala siyang nararamdaman para sa kanyang kapatid. Sa kabaligtaran, ang dalawang kapatid na lalaki ay napakalapit, madalas bumisita si Jackson sa kanyang nakatatandang kapatid sa ibang bansa taon-taon para magkasama-sama. May impluwensya si Aaron Jackson sa Morelos City, dapat kang mag-ingat. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, nagbabala si Damian Brandon. Napuno siya ng galit at kalungkutan, ngunit nanatili siyang makatuwiran. Pare, huwag kang mag-alala, hindi ako kayang guluhin ng isang Aaron Jackson. Ang mga mata ni Damian Brandon ay kumislap ng matinding liwanag, bahagyang nanginginig ang mga labi, kahit wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko, ibababa ko pa rin siya. Naglakas loob siyang sampelan sa mukha ang isang miyembro ng pamilya Brandon, pagod na siyang mabuhay. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya ng mga koneksyon sa isang grupo ng mga taong may kakayahan sa ibang bansa, kasama ng mga ito ang ilang nangungunang shadow warriors. Matapos matanggap ang tawag sa telepono ni Damian Brandon, agad itong lumipad pabalik sa Morelos City. Aaron Jackson, dumating na ang oras mo. Pagkasabi niyo na'y tumalikod siya at umalis sa tirahan ng mga Brandon. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.
Ang mga kaganapan sa pulong ng lupon ay nagbigay kay Aurelia McCliff ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kagalakan. Sa wakas ay nailabas na ngayon ang matagal ng pinipigilang emosyon. Ano man ang opinyon ni Drake Hendricks, pinilit ni Aurelia McCliff na imbitahan siya sa hapunan. Si Drake Hendricks ay natural na masaya sa hapunan kasama ang kanyang asawa, na isang magandang pagkakataon upang mapahusay ang kanilang relasyon. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay gumawa ng mabilis na pag-unlad kamakailan, na nagpapaalala sa pakiramdam ng isang unang pag-ibig. Bilang isang matandang halimaw na nabuhay ng hindi mabilang na taon, lubos na nasiyahan si Drake Hendricks sa pakiramdam na ito. Pinili ng mag-asawa ang isang restaurant na malapit sa bahay, ngunit bago sila makapasok ay may hamarang sa kanila sa labas. "Excuse me, ikaw ba si Aurelia McCliff?" Hinubad ng isang lalaki ang kanyang sunglass at nakangiting tanong. "Pasensya na, maling tao ang nakuha mo." Nang hindi na hinintay na magsalita si Aurelia McCliff, kinuha ni Drake Hendricks ang usapan at itinulak ang lalaki palayo. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na kainahinala ang lalaking ito. "Sandali." Sinabi ng lalaki na may hindi nasisiyahang mukha, "Wala akong nakuhang maling tao." Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinipat ang larawan sa ibabaw nito, nakamukhang kamukha ni Aurelia McCliff, ito ay halos ang parehong tao. "Sabi ko sa'yo maling tao ang nakuha mo, ibig sabihin maling tao ang nakuha mo." Hindi siya pinansin ni Drake Hendricks at pinulupot ang braso sa baywang ni Aurelia McCliff, nagmamadaling tinungo ang restaurant. "Delikado ang lalaking ito, mag-ingat ka." Pagkatapos ng tahimik na babala kay Aurelia McCliff, kinuha ni Drake Hendricks ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Aaron Jackson. Sa oras na ito, kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng kanyang gagawin. Dahil kamamatay lang ng mga tao ni Deep Cold, imposible para sa isang bagong Shadow Warrior na dumating ng napakabilis. Ngunit ang Potter family at Three Blade Group ay parehong potensyal na banta. Nang madaanan nila ang lalaking nakasunglas, naramdaman na ni Drake Hendricks ang isang pagpatay na layunin. Hindi ito ang aura ng isang normal na tao. "Miss Aurelia McCliff, magwala ka, bulag ka ba, panipi?" Nang maabyutin pa lang ng lalaking nakasunglas ay may dumaan na lasing na malakas ang pagkakabunggo sa kanya. "Pasensya na." Sumimangot ang lalaking nakasunglas, hindi nasisiyahan, ngunit humingi pa rin ng tawad. "Aurelia. Aurelia ang ulo ng nanay mo. Nahulog ang cellphone ko sa lupa at nabasag, hindi mo ba ako babayaran?" Muling pinutol ng lasengo, "You think wearing sunglasses makes you a big deal. Sabihin ko sa iyo, ito ang Moreles City." Itinuro ng lalaki ang cellphone sa lupa, pinagalitan, "Bayaran mo. Ang pagsusuot ng salaming pang-araw sa sikat ng araw, dapat talagang bulag ka." Si Drake Hendricks, na nakaakbay kay Aurelia McCliff, ay pinagmamasdan ng dalawang lalaking nasa harapan nila, bahagyang naningkit ang mga mata. Masasabi niyang sinasadya ng lasengo ang lalaking nakasunglas, at ang cellphone ay sadyang itinapon sa lupa. Pero bakit niya gagawin iyon? Ang parehong mga lalaki ay tila walang simpleng mga karakter, at si Drake Hendricks ay likas na inilipat si Aurelia McCliff sa likuran niya. Malamang na nag-aartista ang dalawa para maagaw ang atensyon niya. "Mabuti. Magkano ang gusto mo?" Huminga ng malalim ang lalaking nakasunglas, sinusubukan niyang manatiling kalmado. Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha ng 2,000 yuan, "Eto, sapat na ba iyon?" "Fuck! Kuya, niloloko mo ba ako?" Kinuha ng lasengo ang 2,000 yuan at pagkatapos ay itinapon ito sa mukha ng lalaking may salaming pang-araw, "Itong maliit na pera, sa tingin mo kaya mo akong paalisan yan?" "Sir, huwag po kayong masyadong lumayo. Ang sirang teleponong ito ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 1,000 yuan. At saka, humingi na ako ng tawad sayo at binayaran kita. Kung iingatan mo ito. Pataas. Ano, sabihin mo ulit." Muling pinutol ng lasing ang lalaking may salaming pang-araw. Kinapa niya ang tenga niya at tumangala, "Kuya, hindi ka naman magbabayad di ba? Magkano ang gusto mo?" Maya-maya, pumayag ang lalaking nakasunglas. Sinulyapan niya si Drake Hendricks at naglabas ng isa pang balumbon ng pera. "Tara na." Si Drake Hendricks, sa huling tingin sa dalawang lalaki, ay mabilis na hinaila si Aurelia McCliff patungo sa restaurant. Sa ngayon ay halos na pag-isip-isip niya na ang dalawa ay hindi kasabwat, at ang lalaking may salaming pang-araw ay naroon upang guluhin siya. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa kanya, sa huli ay medyo mapanganib na panatilihin si Aurelia McCliff sa kanyang tabi.
Isang lalaki lang ang nakikita, pero paano naman sa mga anino? Eto pera mo, huwag mo akong pakialaman. Nang makitang paalis na si Drake Hendricks, dali-dali siyang hinabol ng lalaking nakasunglas. Ito ay peking pera. Hinawakan ng lasenggo ang kanyang braso, sumigaw ng malakas, maglakas loob kang subukang tanggayan ako ng mga peking perang papel. Humihingi ka ng kamatayan. Dumilim ang mukha ng lalaking nakasunglas habang naghagis ng suntok gamit ang kanyang backhand. Naunawaan na niya ngayon na naghahanap lang ng gulo ang kabilang partido. Dahil iyon ang kaso, hindi na niya kailangang maging magalang. Paano mo sisimulan ang pananakit ng mga tao? Panipi. Sa pagharap sa biglaang suntok, ang lasing na lalaki ay sumandal sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo, na tuluyang umiwas dito. Paanong ganito ang galaw ng isang taong lasing? Matapos makaligtaan ang kanyang suntok, ang lalaking nakasunglas ay nagpakawala ng mahinang ungol. Malaki. Ang tiwala niya sa kanyang kakayahan, kaya paano nakaiwas ang kalaban sa kanyang atake? Anak, ginalit mo na ako ngayon. Nagtaas ng manggas ang lasing na lalaki at naghagis ng isang malakas na suntok. Bang! Walang pag-aalinlangan, sinalubong siya ng lalaking nakasunglas na may sariling suntok. Sino ka? Grabe ang pagbabago ng mukha ng lalaki pagkatapos ng suntok na yon. Ang ibang tao ay hindi karaniwan, na maaaring tumugma sa kanyang sariling lakas. Ako ang sumampal sayo. Hindi na nagdalawang isip ang lasing na lalaki at muling sumuntok. Bakit sila nag-aaway? Si Aurelie McCliff, na nanunood mula sa malayo, ay hindi masyadong naiintindihan ang nangyayari. Si Drake Hendricks ay nasa parehong bangka. Nagsimula silang mag-away ng walang salita, at pareho ang kanilang mga kakayahan tulad ng kanyang inakala. Parehong napakalakas. Young Master, Young Madam. Maya-maya lang, may boses na tahimik na nagmula sa likuran nila. WHO. Biglang lumingon si Drake Hendricks at hinawakan ang lalamunan ng nagsalita. Young Master. Namula ang mukha ng lalaki, halatang hirap huminga. Magsalita ka, panipi. Dahan-daang binitawan ni Drake Hendricks ang kanyang pagkakahawak, ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na layunin. Young Master, galing kami sa Wilson Pavilion. Pavilion Master Amadeus. Lubhang nalulungkot si Fairbanks sa huling insidente, kaya pinapunta niya kami sa Morelos City para protektahan ang batang ginang, sabi ng lalaki na huminga ng malalim, pinahahalagahan ang sariwang hangin na parabang ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa sobrang lakas, baka ngayon lang naputol ang leeg ni Drake Hendricks. Amadeus Fairbanks, bakit ako maniniwala sa iyo? Napatingin sa kanya si Drake Hendricks. Hindi siya malinaw sa mga usapin ng Wilson Pavilion, ngunit palaging nakikita ni Amadeus Fairbanks ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Ang pagiging maingat ay palaging tamang hakbang. Ito ang token ng ating Pavilion Master. Maingat na inilabas ng lalaki ang isang token sa kanyang dibdib at iniabot kay Drake Hendricks. Talaga naman. Nang makita ang kakaibang token sa kanyang kamay, alam niyang ngumiti si Drake Hendricks. Ang pattern nito ay ang iginuhit niya nang madaanan niya si Wilson Pavilion, na ipinagpalit ni Amadeus Fairbanks para sa hindi mabilang na magagandang alak. Lasing lang ako noon at hindi nag-iisip. Umiling siya at ibinalik ang token sa lalaki, anong nangyayari sa labas. Nag-aaway ang dalawang lalaki malapit sa entrance ng restaurant, hindi napapansin ang kakaibang tingin ng mga tao. Mayroong 3 lalaki sa paligid ng restaurant, at 2 pa ang nagpapanggap bilang waitstaff. Ayon sa aming investigasyon, lahat sila ay mga bagong mukha, katotohanang ulat ng lalaki. Nagsumikap ka. Ilan sa inyo ang pumunta dito? Tumango si Drake Hendricks. Medyo nasiyahan siya sa mga aksyon ni Amadeus Fairbanks. Ngayong marami na siyang kaaway, kailangan niya ng ilang tao para matiyak ang kaligtasan ni Aurelie McCliff. Pero bigla na lang tumunog ang phone niya. Kailangan mong mag-ingat. May nagbabalak mag-move on sa atin, inatake na ako. Sa kabilang dulo ng telepono, bumungad sa akin ang boses ni Aaron Jackson, humihingal at mapilit. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Mabagal magsalita, nasaan ka ngayon? Biglang lumubog ang mukha ni Drake Hendricks nang marinig ang tawag ni Aaron Jackson para humingi ng tulong. Sa Morelos City, tiyak na hindi maliit na prito ang isang taong mapangahas na puntiryahin si Aaron Jackson.
Pinagsama-sama ito sa pakikipagtagpo sa lalaking may suot na salaming pang-araw, may malabo siyang pakiramdam na ang kalaban sa pagkakataong ito ay hindi simpleng bagay. Boss, nasa Leopold River Highway ako. Ang kalaban ay kakilakilabot, at lahat sila ay napakahusay. Ang paghinga ni Aaron Jackson ay unti-unting bumigat, malinaw na nagpapahiwatig na siya ay nasa malaking panganib. Hintayin mo ako. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumingon si Drake Hendricks sa lalaking nasa tabi niya at nagtanong, ilan sa inyo mula sa Wilson Pavilion ang dumating sa oras na ito? 5. Inilahad ng lalaki ang isang kamay, nagsasalita ng may katiyakan. Maaari. Ba ninyong 5 na matiyak ang kaligtasan ng aking asawa? Tiningnan siya ni Drake Hendricks sa mata, nagtatanong sa bawat salita. Mangyaring makatiyak, young master, kahit na mamatay kami, paprotektahan namin ang kaligtasan ng young madam. Isang flash ng sigla ang lumitaw sa mga mata ng lalaki. Ang kabiguan ng kanilang huling operasyon ay naging sanhi ng galit ng Amadeus Fairbanks at nagdulot din ng kahihiyan sa Wilson Pavilion. Dumating sila sa oras na ito upang hugasan ang kanilang dating kahihiyan. Paanong hindi nila pahalagahan ang pagkakataong nasa harapan nila ngayon? Kung ang aking asawa ay magdusa kahit na ang kaunting pinsala, ang pagkamatay ni Amadeus Fairbanks ay hindi makakabawi para dito. Hinawakan ni Drake Hendricks ang kwelyo ng lalaki at sinabi sa mahinang boses, huwag mo akong pababayaan. Magtiwala ka, young master. Huminga ng malalim ang lalaki, kakaibang determinado ang kanyang mga mata. Honey, hintayin mo ako. Matapos matanggap ang pangako ng lalaki, nakangiting lumingon si Drake Hendricks kay Aurelia McLeaf. Nasa panganib si Aaron Jackson, at hindi niya ito maaaring baliwalain. Bukod pa rito, pamilyar siya sa mga kakayahan ng mga tao mula sa Wilson Pavilion, at dapat ay wala silang problema sa pakikitungo sa mga lalaking ito. Nagalit na si Amadeus Fairbanks sa huling insidente, at ang mga lalaking ipinadala sa pagkakataong ito ay tiyak na mga piling tao. Mag-ingat ka. Tumango si Aurelia McLeaf, puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Kung nasa panganib ka, tawagan mo ako. Matapos magbigay ng kanyang mga tagubilin, agad na umalis si Drake Hendricks sa likod ng pintuan ng restaurant at nagmaneho patungo sa Leopold River Highway. Nang nasa kotse, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Pumunta ka, mananatili ako at pipigilan sila. Sa kakahuyan, napuno ng dugo ang mukha ni Dominating Tiger. Kailan ko ba, si Aaron Jackson, pinabayaan ng sinuman? Lumapit si Aaron Jackson sa Dominating Tiger, bilis, sumakay ka. Sa ganitong paraan, walang makakatakas sa atin. Umiling-iling ang nangingibabaw na Tiger, hila-hila ang pailay niyang binti habang lumingon siya. Ito ay isang sampay na utos. Nag-iisip ng magrebelde. Sumakay ka. Kalahating oras na ang nakalipas, napadaan sila dito sakay ng sasakyan nang bigla silang inatake. Dahil tumakas hanggang sa puntong ito, si Aaron Jackson at Dominating Tiger na lang ang natira. Ang mga tao sa likod nila ay patuloy na humahabol, at ngayon ay wala pang 100 metro ang layo. Patawarin ng Dominating Tiger sa hindi pagsunod sa iyong utos. Ang nangingibabaw na tigre, na may pulang mata, ay umungal, dapat kang manatiling buhay upang ipaghiganti kami. Kung mamamatay tayong lahat, sino ang maghihiganti sa atin? Umalis ka na. Palaging may daan palabas, hindi ako naniniwalang may mamamatay sa atin dito. Nakatingin kay Dominating Tiger, na walang malasakit sa buhay at kamatayan, si Aaron. Kinagat ni Jackson ang kanyang mga ngipin at sinabing, Sesh, ihahatid kita habang tumatakbo tayo. Ang Leopold River Highway ay nasa labas ng Morelos City, isang tiwangwang na lugar na walang tao sa paligid, mga kahabaan lamang ng kakahuyan. Pinili ng kaaway ang lugar na ito upang lumipat, maliwanag na naplano ito ng maaga at nakakuha din ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ng maaga. Ang mahigpit na disiplina na ipinakita ng mga humahabol ay nakakagulat din kay Aaron Jackson. Talagang hindi simple ang grupong ito ng mga tao. Sa susunod kong buhay, ako pa rin ang magiging empleyado mo. Itinulak ng nangingibabaw na Tiger si Aaron Jackson palayo at kinaladkad ang kanyang nasugatan na binti habang siya ay naglalakad pabalik. Damn it! Huminga ng malalim si Aaron Jackson, namumula ang kanyang mga mata habang tumatakbo pasulong. Masyadong marami ang humahabol. Nang bumagsak ang isang tao, agad namang sumunod ang isa pa, sabik na pumalit sa kanila. Pumunta ka. Ngayon na ang kanyang magkabilang braso ay nasugatan at ang kanyang hita ay nasugatan, na nahaharap sa gayong.
Pagtugis, wala nang pagkakataong mabuhay. Bilang magkakapatid, kung mamamatay tayo, mamamatay tayong magkasama. Hindi pinansin ni Aaron Jackson ang kanyang pagsusumamo. Nakasundo si Aaron Jackson sa kanyang reputasyon. Anong lalaki? Palakpakan ng umalangaw-ngaw, at isang lalaki ang lumabas mula sa kakahuyan. Ang lalaki ay nakasuot ng kulay abong terno. Sino ka? Si Aaron Jackson ay dumudugo ng husto sa puntong ito. Tinangka niyang itaas ang kanyang kamay para patayin ang lalaking nasa harapan niya, ngunit unti-unting nawawala ang lakas sa kanyang katawan. Napabalikwas ang lalaki at tumawa ng malakas, tapos biglang naging malamig ang tingin niya. Naaalala mo ba si Jackson Brandon? Habang nagsasalita siya, para siyang mabangis na hayop. Ang dakilang young master ng Brandon family sa Morelos City, sino ang hindi makakaalam? Nang marinig ng lalaki na binanggit si Jackson Brandon, si Aaron Jackson ay nagulat sa loob, ngunit hindi ito ipinakita ng kanyang mukha. Ganun ba? Noong araw na iyon sa Asher Percival Hotel, aling kamay ang ginamit mo para sampelan ang kanyang mukha? Dahan daw ang yumuko si Cameron Brandon, panay ang tingin niya sa mga mata ni Aaron Jackson. Nandito siya para maghayganti sa kapatid niya. Sino ka? Sa pagharap sa pagtatanong ng lalaki, napangisi si Aaron Jackson, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay galing ka sa Brandon family, di ba? Matagal ko nang narinig na may anak na si Damian Brandon sa ibang bansa, dapat ikaw iyon. Sa sobrang tagal na nang ibabaw sa Morelos City, lihim niyang inimbestigahan ang lahat. Nang tingnan niya ang pamilya Brandon, nalaman niyang may misteryosong anak si Damian Brandon sa ibang bansa. Kung isa sa alang-alang ang hitsura at edad ng lalaki, nahulaan ni Aaron Jackson kung sino siya. Tama ka. Ako ang kapatid ni Jackson Brandon, si Cameron Brandon. Dahil ayaw mong sabihin sa akin, puputulan ko na lang ang dalawang kamay mo. Pagkasabi nito, naglabas si Cameron Brandon ng punyal mula sa kanyang bewang at naglalayong saksakin ang palso ni Aaron Jackson. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ginawa ni Cameron Brandon ang kanyang paglipat ng may karanasang kalmado. Kung maglakas loob kang hampasin ang mukha ng kapatid ko, mas mabuting paghandaan mo ang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Habang ibinababa niya ang punyal, sinadya niya itong ay-anggulo, tinitiyak na magdudulot ito ng matinding pananakit kay Aaron Jackson nang hindi siya lalabasan ng dugo. Bang! Ngunit sa sandaling iyon, isang bahid ng malamig na liwanag ang lumabas, na tumama sa kumikinang na punyal. Klang! Lumipad ang punyal mula sa kanyang pagkakahawak, na nagpabagsak kay Cameron Brandon sa lupa. Sino nandyan? Boss? Okay ka lang ba? Isang shadow warrior ang lumapit kay Cameron Brandon at nagtanong. Kung medyo off-target ang strike na iyon, sa halip ay tumama ito sa isang palso. Ayos lang ako. Patayin ang asshole na naghagis ng dart na iyon. Namumula ang mukha ni Cameron Brandon. Ang pag-atake ay napakabigla na siya ay ganap na hindi handa. Ngunit sa panahon ng pagtugis, dapat na 2 tao na lamang ang natitira. At ang 2 iyon, parehong sugatan, ay nakahiga sa harapan niya. Sino kaya ito? Sa kahabaan ng Leopold River Highway, walang kaluluwang nakikita, bukod pa rito, sila ay nasa malalim na kabundukan at kagubatan. Kayong mga lalaki, tingnan mo ito. Kinawian ng nangungunang lalaki ang kanyang kamay, at agad na lumapit ang ilang itim na lalaki. Ang mga lalaking ito ay ganap na armado. Sumulong sila sa isang tatsulok na pormasayon, bawat isa ay mapagbantay na nagmamasid sa paligid. Tagalog. Hinampis ni Cameron Brandon si Aaron Jackson sa buong mukha, pagkatapos ay marahas na tinapakan siya ng kanyang paa. Aaron Jackson. Ang lakas talaga ng loob mo na parang leopardo, nangangahas na makipagkamay sa isang miyembro ng pamilyang Brandon. Sa pag-alis ng kanyang mga tauhan, kahit isang 3 ulo, 6 na armadong kalaban ay hindi makatakas. Sa harap ng mga baril, lahat ng pagsisikap ay walang saysay. Magsalita ka, sino ang pumatay sa kapatid ko? Patuloy na tinatapakan ni Cameron Brandon ang mukha ni Aaron Jackson, na nagbabanta ng malupit. Maaari mong piliin na huwag magsalita, ngunit mayroon akong 100 paraan upang gawin ka. Kapatid mo, pinatay ko siya. Ang direktang pagpasok ni Aaron Jackson ay nagulat kay Cameron Brandon. Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Nang malaman niya ang katotohanan, muling nag-iba ang galit sa kanyang puso. Si Cameron ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa kanyang bihirang makitang kapatid mula sa bahay. Ngayon, sa mismong harapan niya ang pumatay kay Jackson Brandon, paano niya napigilan ang kanyang galit? Dahil naglakas loob siyang baliwalain ako.
Alam mo, lagi akong kinakalaban ni Jackson Brandon. Kung hindi ko siya inalis, sino ang magrerespeto sa akin sa hinaharap? Upang maiwasan ang anumang problema para kay Drake Hendricks, si Aaron Jackson ay yumako ng buong responsibilidad para sa pagpatay. Karaniwan, ang mga taong ito ay mahihirapang hanapin siya. Ngunit ngayon, tinambangan nila siya, nahuli siya sa kawalan. At higit sa lahat, sila ay mahusay na sinanay. Bagamat sanay si Aaron Jackson sa pakikipaglaban, medyo nabigla pa rin siya sa kanilang presensya. Ano ang kaugnayan ng Drake Hendricks na iyon at Aurelia McCliff sa iyo? Mag-usap, o sasabugin ko yung ulo mo. Ha, bakit hindi mo subukan? Paano sasabihin ni Aaron Jackson sa kanila? Kung panakaw ang pananambang ng mga taong ito, baka masaktan sina Drake at Aurelia. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magbunyag ng isang salita. Hindi magsasalita, ha? Ayos lang. Mayroon akong 100 paraan para makapagsalita ka. Sisimulan ko sa pagpilaya ng isang paa mo. Ngunit habang siya ay naghahanda sa paghampas, isa na namang bahid ng malamig na liwanag ang bumungad sa kanila. Thud! Iba sa dati, ang dart na ito ay eksaktong tumama sa braso ni Cameron Brandon. Kasabay ng isang sigaw, si Cameron Brandon ay bumagsak sa sakit, mga ugat sa kanyang mukha. Doon. Ang mga nangungunang ilang itim na lalaki ay sumugod patungo sa tunog. Iwanan ng isa na buhay. Habang pinagmamasdan ang kanyang braso na dumudugo ng husto, malakas na umungol si Cameron Brandon, gusto kong magdusa siya ng mas malala kaysa kamatayan. Nagmamadaling dumating ang isa sa kanyang mga nasasakupan para balutin ang kanyang mga sugat, nagwisikan din ito ng painkiller. Aaron Jackson, mula ngayon, tapos na ang iyong mga araw sa Morelos City. Pero malapit nang samahan ka ni Drake Hendricks at ng Aurelia McCliff na iyon. Matapos mag-ipon ng lakas para makatayo sa matinding sakit, itinutok ni Cameron Brandon ang kanyang baril kay Aaron Jackson at sinabing may malamig na tawa. Sumama ka sa kapatid ko. Napagdesisyonan na niya na hindi alintana kung si Drake Hendricks at Aurelia McCliff ang may kinalaman sa pagkamatay ni Jackson, papatayin niya silang dalawa. Walang maiiwang buhay na mga sospek. Sa ganoong paraan, sa sandaling umalis siya, walang sino man sa Morelos City ang mga ngahas na kalabanin muli ang pamilya Brandon. Ngunit sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga alulong mula sa malayo, at isa-isang nahulog sa lupa ang mga itim na lalaki. Ano ba ang nangyayari? Dumilim ang mukha ni Cameron Brandon. Ang mga lalaking ito ay napakahusay. Matitigas at mabangis ang labanan, bawat isa sa kanila ay isang mabigat na pigire. Pero ngayon, sunod-sunod na silang bumagsak. Boss, titingnan ko ito. Isang lalaking nakasot ang nagwagayway ng kanyang kamay, at agad na sinundan siya ng mga itim na lalaki. Iwanan ng isa na buhay. Hindi nakalimutan ni Cameron Brandon na paalalahanan sila Azane. Kung sino man ang nagbigay sa kanya ng bala at naglabas ng napakaraming tauhan niya ay hindi madaling mabitawan. Naiintindihan. Panipi. Tumango ang kanyang nasasakupan, hinawakan ang earpiece sa kanyang tainga. Pagkatapos mag-issue ng utos, tahimik niyang pinona ang 4 na lalaki. Bang! Isa pang itim na lalaki ang nahulog. Sigaw ng leading man. Ang kagubatan ay tahimik, walang ibang tunog na maririnig. Sisingilan. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, sumugod ang 4 na itim na lalaki sa likod ng pinuno. Pero makalipas lang ang ilang hakbang, lahat sila ay tumigil sa kanilang kinatatayuan. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na dyan. Ilabas mo ang taong iyon para sa akin. Si Cameron Brandon, habang sinusuri ang kanyang sugat, ay nakatutok sa unahan. Pero laking gulat niya, sa halip na umabant, nagsimulang umatras ang mga tauhan niya. Maya-maya pa ay itinaas nila ang kanilang mga kamay sa ere. Damn it, anong kalokohan ang ginagawa mo? Nang makita ang kakaibang pag-uugali ng kanyang mga tauhan, tumayo si Cameron Brandon para sumulong. Maglakas loob na hawakan ng isang kapatid ni Drake Hendricks. Isang binata ang lumabas mula sa kakahuyan, naghagis ng dart na nagpabagsak sa nangungunang lalaki. Atake! Ibaba mo siya! Naningkit ang mga mata ni Cameron Brandon, handang kumilos. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Kuya! Nang makita ni Aaron Jackson si Drake Hendricks, ang buong diwa niya ay nabuhayan ng loob. Bagamat hindi siya sigurado sa ugnayan ng mga tao sa kagubatan at ni Drake Hendricks, batay sa sitwasyon, alam niyang hindi sila mga tauhan ni Cameron Brandon. Papatayin muna kita.
Ngunit paanong si Aaron Jackson, na hindi na napigilan, ay hinayaan ang kanyang sarili na katayin ng kusa. Inikat niya ang kanyang katawan at sa mabangis na pagtulak ng kanyang mga paa, nawala siya sa kakahuyan. Habulin mo siya. Nang makitang tumakas si Aaron Jackson, ang mga mata ni Cameron Brandon ay tila handa ng magpaputok ng apoy. Sa kabila ng pinsala, binalak niyang sumugod at humabol ng walang pakialam. Tumakbo. Agad siyang pinigilan ng isang staff. Halatang may kapangyarihan ang kabilang panig, kailangan mong makaalis dito ng mabilis. Kung may late ka man lang ng kalahating hakbang, hindi ka na makakaalis. Sa palitan na ito, agad na tumayo ang tauhan sa kanyang harapan, puno ng pagmamadali ang kanyang mukha. Solomon, ito ba ang ating mga tao? Huminga ng malalim si Cameron Brandon, sinusubukan niyang manatiling kalmado. Aaron Jackson, hintayin mo ako. Nang makitang halos isang panig ang sitwasyon, pinatibay niya ang kanyang puso, tumalikod, at tumakbo patungo kay Baron Gray. Nangunguna sa Tiger, nasaan si Aaron Jackson? Pagdating sa Baron Gray, nakita ni Drake Hendricks ang dominating Tiger na nakahiga sa lupa sa unang tingin. Puno na siya ng dugo at namutla na ang kanyang kutis. Kuya, siya. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, umikot ang mga mata ni dominating Tiger, at nawalan siya ng malay sa gulat. Bilisan mo, dalhin mo siya sa ambulansya. Isang lalaking nakatangsot ang nagwagayway ng kanyang kamay, at may agad na binuhat si dominating Tiger papunta sa ambulansya. Suriin ng mabuti kung may mga nakaligtas. Inutusan niya ang mga tauhan na patuloy na maghanap upang matiyak na wala silang napalampas na mga kaaway. Salamat sa tulong mo ngayon. Tumango si Drake Hendricks sa lalaking nakatangsot, at nang makasakay siya sa kotse, tumawag siya sa Truman Ridge. Dahil sa paninindigan ng mga kalaban, pinipilit si Aaron Jackson sa dead end, halatang hindi sila ordinaryong tao. Gaya ng inaasahan, ang mga kalaban ay mahusay na sinanay. Ginagawa lang natin ang dapat. Young Master, kailangan mo bang alamin namin kung sino ang nasa likod nito at ganap na lipulin sila? Ang lalaking nakatangsot ay ang mayordomo ng Ridge family at siya rin ang commander ng operasyong ito. Orihinal na sinadya ni Truman Ridge na personal na pangasiwaan ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya ng mayordomo. Alam na sa sandaling kumilos ang family head ng Ridge family, tiyak na maaalarma ang maraming tao. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang bahala sa ibang mga bagay. Pagkasabi nito ay mabilis na umakyat si Drake Hendricks sa bundok. Kahit ngayon, hindi pa niya nahanap si Aaron Jackson. Ngunit ang kawalan ng katawan ay nangangahulugan na si Aaron Jackson ay buhay pa. Kuya, panipi. Sa wakas, nang tumakbo siya ng malalim sa kagubatan, nakita niya si Aaron Jackson, na puno ng dugo. Buti na lang buhay ka. Nagulat noong una si Drake Hendricks, pagkatapos ay bahagyang nabasa ang kanyang mga mata. Lumapit siya at niyakap si Aaron Jackson. Buti na lang buhay ka. Kuya, akala ko hindi na kita makikita. Ipinikit ni Aaron Jackson ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Buti na lang buhay ka. Matapos ulitin ang parirala sa pangatlong beses, sumigaw si Drake Hendricks sa kabilang dulo ng kagubatan, mga tao. Kaagad pagkatapos ng kanyang tawag, isang pangkat ng mga tao ang tumakbo. Young Master. Tumayo sila sa harap ng dalawa, sabay-sabay na nagpupugay. Isakay mo ang kapatid ko sa ambulansya. Lumingon si Drake Hendricks kay Aaron Jackson, nakaramdam ng matinding kirot sa puso. Bagamat siya ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, na may hindi mabilang na elite at mabangis na tauhan, sa 3 taong ito ng amnesia, tanging si Aaron Jackson lang ang palaging nasa tabi niya. Hindi niya makakalimutan ang bond na ito. Kuya, kaya kong maglakad mag-isa. Pagtingin sa likod ni Drake Hendricks, nabulunan ang boses ni Aaron Jackson. Ang mga kaganapan ngayon ay gawa ni Cameron Brandon. Siya ay dumating ng mabangis, naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang kapatid. Sa takot na malagay sa panganib si Drake Hendricks, mabilis na ipinarating ni Aaron Jackson ang impormasyong alam niya. Magpahinga at pagalingin ang iyong mga sugat, ako na ang bahala sa usaping ito. Tumango si Drake Hendricks, ngunit napansin niyang nagriring ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang papasok na tawag, tumibok ang puso niya. Honey, okay ka lang ba? Ang tumatawag ay si Aurelie McCliff, na mukhang sensitibo sa oras na ito. Ayos lang ako. Bagaman nakaharap ako ng 2 pag-atake, pinalaya sila ng iyong mga tauhan. Drake, ingat ka.
Nakakatakot ang kalaban na ito. Matapos makaligtas sa dalawang pag-atake, si Aurelia McCliff ay natakot, ngunit hindi pa rin niya maiwasang tawagan si Drake Hendricks upang tanungin kung kumusta na ang kanyang kalagayan. Kung ayos ka lang, mabuti. Umuwi ka na at hintayin mo ako. Nang marinig na hindi nasaktan si Aurelia McCliff, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Drake Hendricks. Young Master, hindi ko inaasahan na ito pala ang Brandon family ng Morelos City. Kung hindi ka tatutol, maaari akong kumilos sa ngalan mo. Lumapit ang mayordoma nang marinig ang balita, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakalungkot matapos makinig. Kay Aaron Jackson, ang Ridge family, isang reclusive at napakayamang clan, ay madaling matanggal ang Brandon family. Hindi na kailangan. Kailangan kong harapin ito ng personal. Tahimik na tinanggihan ni Drake Hendricks ang alok, determinadong gawin ang isang bagay bilang malaking kapatid ni Aaron Jackson dahil ang kanyang mga tauhan ay pinalo ng husto. Kung gusto ng pamilyang Brandon na maglaro, gagawin ko silang mabuhay sa walang katapusang takot. Naiintindihan. Nang makita ang pagtanggi ni Drake Hendricks, hindi na nagpumilit ang Mayordomo. Alam na alam niya ang ugali ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, kahit ang family head ng Ridge family ay hindi maglalakas loob na huminga ng malakas sa harap niya. Bagamat ang pamilya Brandon ay naglakas loob na saktan ang Young Master na ito, tiyak na iuulat niya ang katotohanan sa Truman Ridge. Ano man ang desisyon ng ulo ng pamilya na gawin pagkatapos ay wala sa kanyang pag-aalala. Matapos umalis sa Leopold River Highway, dumiretso si Drake Hendricks sa kanyang bagong tahanan. Ngayon ay labis siyang nag-aalala kay Aurelia McCliff, lalo na pagkatapos ng ganoong pangyayari, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi mapakali. Ngunit pagdating niya sa labas ng mansyon, naramdaman niya ang presensya ng mga estranghero. Sa loob ng bahay, siguradong higit pa sa Aurelia McCliff at doon sa 5 mula sa Wilson Pavilion. Nadurog ang puso ni Drake Hendricks, at mabilis niyang inilabas ang kanyang susi at binuksan ang pinto. Akmang papasok na siya, natigilan siya. Ito ay hindi mga estranghero sa bahay, ngunit ang kanyang sariling mga in-law, ang mga biological na magulang ni Aurelia McCliff. Drake. Nang makita si Drake Hendricks, mabilis na tumayo si Aurelia McCliff at bumulong, hindi ko alam kung saan narinig ng mga magulang ko ang balita, pero nagpumilit silang pumunta para tingnan kami. Masyadong delikado sa labas, at nag-alala ako, kaya hinayaan ko silang pumunta. Lamambat ang boses niya habang nagsasalita. Anak, ano ang sinasabi mo sa kanya? Halika at maupo ka. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Knox Ridge nang makita si Drake Hendricks. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang usapin ng huling paghihiwalay ay lumaki hanggang sa punto na ang magkabilang panig ay nagkakagulo. Direktang kinuha ni Drake Hendricks si Aurelia McCliff, na minarkahan ang kumpletong pagkasira ng kanilang relasyon sa pamilya McCliff. Ngunit hindi niya inaasahan na dito pala talaga makakarating si Burl McCliff at ang kanyang asawa. Sa totoo lang, hindi binalak ng matatandang mag-asawa na pumunta, dahil pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, sinadya ni Knox Ridge na hayaan silang magtiis ng ilang kahirapan bago, sa huli, hikayatin si Aurelia McCliff na hiwalayan. Ngunit sino ang nakakaalam na pagkatapos umalis, ang kanyang masunuring anak na babae ay hindi gumawa ng kahit isang tawag sa telepono. Kaya, naghintay si Knox Ridge sa araw na iyuko ni Aurelia McCliff ang kanyang ulo at susuko. Ang matatandang mag-asawa ay walang bahagi sa kumpanya, at pagkatapos na lumala ang hidwaan sa pagitan nina Drake Hendricks at Otis McCliff, nagbakasyon pa sila upang manatili sa bahay, iniiwasan ang gulo na maaaring makaapekto sa kanila dahil sa kanilang koneksyon sa pamilya. Sa makatuwid, wala silang kaalaman sa mga kamakailang kaganapan sa McCliff Group. Nagkataon lang na kagabi, isang kaibigan mula sa kanilang mahjong table ang nag-usap tungkol kay Aurelia McCliff sa isang casual na pag-uusap. Ang kaibigang mahjong na ito ay nagkataong nakatira sa parehong kapitbahayan ng Aurelia McCliff, kahit na siya ay nanirahan sa isang regular na gusali ng tirahan, habang si Aurelia McCliff ay nakatira sa isang malayang mansyon. Ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng dalawang bahay ay higit sa 10 ulit. Nang marinig ang balitang ito, sumugod si Knox Ridge kasama si Zaid McCliff, naghihintay sa pasukan ng komunidad para sa Aurelia McCliff. Sa totoo lang, ayaw palakihin ni Aurelia McCliff ang kanyang mga magulang, dahil ang bahay ay binili ni Drake Hendricks, sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang mga magulang ay naglatag ng hindi mapagkakasunduang tunggalian.
Ngunit ngayon sa isang mapanganib na sitwasyon, nagpasya si Aurelia McCliff sa kanyang sarili na dalhin ang matatandang mag-asawa. Drake, pasensya na. Sa pag-iisip sa pag-uugali ng kanyang mga magulang, si Aurelia McCliff ay nakaramdam ng matinding pagkakasala. Ayos lang. Basta't ligtas ka, matutulog na ako. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Drake Hendricks at tumalikod na para bumalik sa sariling silid. Tumigil ka dyan. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Knox Ridge. Tumayo siya, humakbang papunta kay Drake Hendricks na may agresibong tindig, mga kamay sa balakang, sabi niya, Drake Hendricks, bulag ka ba? Nang makita mo kaming mag-ama dito, hindi mo man lang ba kami batiin? Sa kanyang isip, si Aurelia McCliff ay palaging isang masunurin na anak, na sumusunod sa lahat ng sinabi ng kanyang ina. Ngunit mula pa noong nakalipas na panahon, hindi na nakinig si Aurelia McCliff. Naniniwala siya na ito ay ang lahat ng ginagawa ni Drake Hendricks, na lumikha ng isang lamat sa pagitan ng mag-ina. Ngayon ay nakaharap kay Drake Hendricks, inilabas niya ang lahat ng kanyang nakakulong galit. Nanay, ikaw. Nang maramdamang nagsisimula ng gumawa ng eksena si Knox Ridge, mabilis na lumapit si Aurelia McCliff para hilahin siya pabalik. Tumahimik ka, may mga bagay ba talagang umabot sa ganito? Aurelia McCliff, sobrang lakas na ba ng loob mo ngayon na hindi mo na ako pinakinggan? Itinulak ni Knox Ridge si Aurelia McCliff sa isang tabi at itinuro ng diretso ang ilong ni Drake Hendricks, pinagalitan, walang galang na brat, talagang lumaban ka sa amin. Mayroon akong ibang mga bagay, ikaw ang bahala sa kanila. Sinulyapan ni Drake Hendricks si Aurelia McCliff at tinungo ang kanyang silid. Kung may iba pang manggahas na ituro ang kanilang daliri sa ilong ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, malamang ay patay na sila ngayon. Ngunit ito ang mga magulang ni Aurelia McCliff, at para sa kanya, kailangan niyang tiisin ito. Saan ka pupunta? Nakatira na kami ng tatay mo doon. Sa sofa ka matulog. Hinarang ni Knox Ridge ang dinadaanan ni Drake Hendricks at malamig na bamaantong hininga, sa tingin mo ba karapat-dapat kang tumira sa ganito kagandang bahay? Mapagbigay na nga na hindi ka paalisin agad. Magluto ka na ng hapunan. Nagugutom na kami ng tatay mo. Nang marinig na ang kanyang anak na babae ay nakatira sa isang magandang lugar, siya at si Burl McCliff ay nag-impake ng kanilang mga bagahe at damit upang pumunta dito. Bukod dito, bago umalis, nakipag-ayos na siya sa isang ahente para ibenta ang sarili niyang bahay. Bakit nakatira sa isang malaking bahay kung hindi, bobo? Nanay. Hindi na nakatiis si Aurelia McCliff, ngunit hindi niya masabi kay Knox Ridge ang totoo. Lahat ng nasa harap nila, lahat ng pera ay galing kay Drake Hendricks, at ang bahay ay si Drake Hendricks lang ang nag-ayos. Anong karapatan nilang palayasin siya? Hindi pinansin ang pangungulit ni Knox Ridge, pinahihit ni Drake Hendricks ang doorknob, at nakitang nagbago na ang kwarto. Nakasabit sa dingding ang ilang malabo na mga painting, at nagkalat sa sahig ang orihinal na laman ng silid. Masasabi ng isang tao sa isang sulyap na ang mga kwadro na gawa ay mga pekeng, tanging isang mapagpanggap na tulad ni Burl McCliff ang gagawa ng ganoong bagay. At hindi lang iyon, maging ang mga windowsills ay napuno ng mga paboritong halaman ng Knox Ridge, malinaw na ginawa ng matatandang mag-asawa ang lugar na ito sa kanilang sarili. Aakyat na ako. Hindi gustong makipagtalo sa matandang mag-asawa, humakbang si Drake Hendricks patungo sa itaas. May 3 palapag ang western-style na bahay na ito, na ang sala at kusina sa unang palapag, ang kanilang kwarto sa pangalawa, ngunit sa itaas na palapag ay may isa pang silid at isang swimming pool. Hindi ka rin makakaakyat sa itaas na palapag. Malamig nang inisya ni Knox Ridge mula sa likuran, darating ang aking panganay na kapatid na babae upang dalhin ang kanyang anak dito para sa paaralan. Inayos ko na ang kwartong iyon. Simula kailan? Paano ba naman kasi wala akong alam dito? Si Aurelia McCliff ay mukhang nataranta. Bilang may bahay ng bahay, hindi man lang ito napag-usapan ni Knox Ridge sa kanya bago ito kinuha sa kanyang sarili na ayusin ang silid para sa iba. Bago ka dumating, tinawagan ako ng tiyahin mo. Malay mo nakatira sila sa malayo sa Morelos City, at nagsisimula pa lang ng freshman year sa kolehiyo ang kanyang anak. Dahil marami kaming kwarto sa bahay, inayos ko na lang. Inangat ni Knox Ridge ang kanyang ulo na may hitsura ng isang shrew. Hindi. Tawagan ng tiyahin mo ngayon at sabihin sa kanya na walang available na kwarto. Inilabas ni Aurelia McCliff ang kanyang telepono at iniabot kay Knox Ridge. Nauna siyang natutulog ng hiwalay kay Drake Hendricks, bawat isa ay may sariling silid.
Ngayon, maaari silang matulog ng magkasama, ngunit hindi iyon ang punto. Bilang pinuno ng bahay, inaasahang matutulog si Drake Hendricks sa sofa, kamangmangan. You little bastard, you dare raise your temper at me. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Nang makitang tatawagan ni Aurelia McCliff ang kanyang kapatid, namumula sa galit si Knox Ridge. Paano siya, isang taong labis na nagmamalasakit sa mukha, ay pumayag sa ganoong bagay? I don't care. Walang ibang gumagalaw ngayon. Matatag ang paninindigan ni Aurelia McCliff. Ikaw. Sa sobrang galit ni Knox Ridge ay halos hinihingal na siya, at inabot niya ang kamay para sampilan si Aurelia McCliff. Tumigil ka. Kumunat ang noo ni Drake Hendricks at hinawakan ang kamay ni Knox Ridge. Kaya niyang tiisin ang kaunting malupit na pakikitungo sa kanyang sarili, ngunit hindi kay Aurelia McCliff, no way. Kung ipinagpatuloy mo ito, umalis ka dito. Ikaw ang nagtatanong eh. Itinaas ni Knox Ridge ang kabilang kamay, itinutok kay Drake Hendricks. Sampal. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw, agad na nagpatahimik sa silid. Hinawakan ang kanyang mukha, tiningnan ni Knox Ridge ang hindi pamilyar na mukha sa kanyang harapan at umungal, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ito ay mula sa Wilson Pavilion. Sa mata ng mga disipulo ng 10,000 Mountain Alliance, ang Young Master ay isang maladyos na figure, hindi dapat igalang. Ngunit ang shoe na ito sa harap nila ay talagang nagtatangkang manakit ng isang tao. Ngayon, hihiwalayan kita. Nang lumipat siya sa bagong bahay, nakita niya ang 5 taong ito, at sa paghusga sa kanilang saloobin kay Aurelia McCliff, hindi namamalayan ni Knox Ridge na sila ay mga bodyguard. Ngunit ngayon, sa pag-iisip na ang kanyang sariling mga bodyguard ay maglalakas loob na kumilos, ang kanyang galit ay maiisip. Saang bodyguard company ka galing? Magsasampa ako ng reklamo. Maghintay at tingnan, mawawalan ka ng trabaho at iimpake ang iyong mga bag sa bahay. Nakita ni Burl McCliff ang kanyang asawa na sinasampal at kinuha ang isang ashtray mula sa mesa para samahan. Dampians, may death wish ka ba? Bang! Ngunit bago pa siya makagalaw, sinipa ng isang disipulo ng Wilson Pavilion si Burl McCliff na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sampal. Pagkatapos, ang disipulo ay muling nagbackhand ng Knox Ridge sa mukha. Kung maglalakas loob kang baliwalain muli ang Young Master, gagawin kitang mawala sa mundong ito. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Nakaharap sa Knox Ridge, maaaring isaalang-alang pa rin ni Drake Hendricks si Aurelia McCliff, ngunit walang pakialam ang mga tao mula sa Wilson Pavilion. Sa kanilang mga puso, ang kabanalan at kawalang bisa ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance ay higit sa lahat. Nang makitang sasampalin na ni Knox Ridge si Drake Hendricks, ang nangungunang tao ay sumugod patalikod at sinampal si Nair sa kabila. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Natarante sa sampal, napahiga si Knox Ridge sa lupa, umiiyak at sumisigaw, ihanda mo ang pera, hindi ako babangon ng walang 200,000. Aurelia, tumawag ka ng pulis, may bumubugbog sa nanay mo. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang tunay na kulay ng isang shoe ng lubos. Ang kanyang pag-uugali ngayon ay kolokyal na kilala bilang pangangikil. Mabuti, dahil hindi ka bumangon, diretso na kita sa langit. Ang mga disipulo ng Wilson Pavilion ay walang pakialam sa magagandang bagay at agad na naglabas ng kutsilyo, kumikinang sa malamig na liwanag, dahan-daang lumapit sa Knox Ridge. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, araw na. Aurelia, iligtas mo ang nanay mo, anong klaseng mga tao ito? Panipi. Nang makita ang talim na papalapit, nagsimulang gumapang si Knox Ridge patungo sa Burl McCliff na puno ng takot ang kanyang mga mata. Usually, kapag nagtantrums siya, ang target niya ay mga honest at mababait na mga commoner na natural na susuko sa drama niya. Pero sabi nga sa kasabihan, it takes a bully to beat a bully. Nang makita ang mga disipulo ng Wilson Pavilion na nag-aantok ng kanilang mga kutsilyo, nang hina ang mga binti ni Knox Ridge, at natakot siyang maiyak. Kuya, nagkamali ako. I was tasteless, don't stoop to my level. Klang! Mabangis na sinaksak ang kutsilyo sa mga kamay ng disipulo ng Wilson Pavilion. Nanay! Kasunod ng dalawang pag-iyak, namutla ang mukha ni Knox Ridge, at hindi niya maiwasang manginig. Naramdaman ni Aurelia, na nasa malapit, ang puso niyang lumukso sa kanyang lalamunan. Sa susunod, hindi mawawala ang kutsilyo. Hinailan ng disipulo ng Wilson Pavilion ang kutsilyo mula sa 1 sentimetro ang layo mula sa
Knoxridge at malamig na sinabi, behave yourself. Si Drake Hendricks, na tahimik sa buong panahon, pagkatapos na masaksihan ang eksenang ito, ay walang pakialam na nagsabi, nakasire ka sa bagong ayos kong sahig. Ito. Ang nagngangalang disipulong Wilson Pavilion ay umubo ng ilang beses, pagkatapos ay nagmamadaling sinabi. Young Master, makasigurado ka, aayusin ko kaagad na mapalitan ito. Nahuli sa kanyang galit, nakalimutan niya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ang tahanan ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, at medyo natatakot siya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sa Wilson Pavilion, sa tuwing binabanggit ni Pavilion Master Amadeus Fairbanks si Drake Hendricks, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpipitagan. Dahil sa insidente sa Morelos City, handa pa siyang magsimula ng digmaan sa Deep Cold. Nagbibiro lang. Nakangiting sabi ni Drake Hendricks, tinapik ang kanyang balikat, at pagkatapos ay sinulyapan ang Knoxridge. Maganda ito sa isang paraan, nagsisilbing paalala sa ilang mga tao na huwag maging masyadong mayabang. Ang pagkakaroon ng Wilson Pavilion na hakbang upang takutin ang kanyang sariling biyenan ay talagang isang magandang bagay. Alam niyang hindi maglalakas loob ang mga taong ito na pumatay sa harap niya, hindi siya nakialam nang kumilos sila. Drake Hendricks, ikaw. Magsasalita na sana si Knoxridge ngunit napahinto siya nang masulyapan ang disipulo ng Wilson Pavilion, agad na natakot na magsalita ng isa pang salita. Mr. McCliff, okay ka lang ba? Lumingon siya at tinulungan si Burl McCliff na bumangon mula sa lupa. Maaway ng sipa ng alagad, kung hindi, bangkay na sana si Burl McCliff. Pwede ba akong maging okay? Balik tayo. Talagang natakot sa kanya ang insidente sa kutsilyo, at hanggang ngayon, hindi pa siya nakaka-recover sa unang pagkabigla. Pumunta kung saan. Ito ang tahanan ng aming anak, bakit ako aalis? Kung may pupunta, tiyak na mga tao iyon. Dahil sa pananakot sa disipulo ng Wilson Pavilion, hindi siya nang ahas na magsalita ng tahasan laban kay Drake Hendricks. Matapos masulyapan ang sariling anak, lalo siyang nakaramdam ng sama ng loob. Si Aurelia, na dating masunurin at mapilit, ay naging napakaamo. Hindi ba dapat mga bodyguard niya ang mga iyon? Nakikinig lang sila kay Drake. Utos ni Hendricks, na nagparamdam kay Knoxridge na parang pinipilit ang kanyang anak. Habang si Drake Hendricks ay umakyat sa itaas, tahimik na lumapit si Knoxridge kay Aurelia McCliff. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo, pinilit ba ni Drake Hendricks ang isang tao na banta ka, na gustong agawin ang iyong ari-arian? Aagawin ang aking ari-arian. Napakurap si Aurelia McCliff sa bahagyang pagtataka bago tumugon na may halong disgusto, Nay, ano ba ang pinagsasabi mo? Si Drake Hendricks ay naging napakabuti sa akin, at mula ngayon, gusto kong itigil mo na ang pagpapahirap sa kanyang buhay. Kung hindi, kapag nangyari ulit ang ganito, hindi talaga kita may iligtas. Ngayon mo lang nakita, si Drake Hendricks lang ang pinakikinggan nila. Gusto man ni Aurelia na samantalahin ang pagkakataong ito para pakalmayan ang init ng ulo ni Knoxridge. Sa huli, siya ang kanyang ina, kaya kailangan pa rin itong aliwin ni Aurelia, hanggat hindi mo sinasadyang pahirapan si Hendricks, pakikitunguhan kanyang mabuti. Sa katunayan, ang isang batang babae ay lumago sa kanyang tahanan. Huwag mong isipin na kaya mong baligtarin ang mundo dahil lang sa naging pakpak ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hanggat hindi pa kami patay ng iyong ama, makakalimutan mo ang paglililam sa amin. Bumangga si Knoxridge matapos ibitawan ang mga salitang iyon, at kinaladkad si Burl McCliff pabalik sa kanilang silid. Sa pagdaan sa pangyayaring iyon, kahit na nag-iisip ang mag-asawa na guluhin si Drake Hendricks, nang makita ang ilang mga tao na nakatayo sa sala, wala silang pagpipilian kundi ang lunukan ang kanilang mga salita. Ang matandang mag-asawa ay palaging nag-iisip ngunit hindi naiintindihan kung sino talaga ang mga taong iyon. Gayunpaman, hanggat hindi nila sinasaktan si Drake Hendricks, ang mga taong iyon ay parang mga estatwa, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sa kanyang silid, si Drake Hendricks ay hindi natutulog ngunit naglalogin sa isang website ng madali. Maya-maya, lumabas sa harapan niya ang dimlilit na webpage. Ito ay isang underground world website kung saan maraming mga bounty ang lumabas. Habang nagbabrowse siya, nakakagulat na nakita niyang nakalista ang sarili niyang pangalan. Isang bounty na 300 milyon. Wow! Hindi maliit na halaga iyon. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan ni Drake Hendricks at nag-click para tingnan ang mga detalye.
Sa website na ito, parehong pinananatiling confidential ang nagbigay ng bounty at ang tumanggap ng misyon. Ngunit nakikita niya kung gaano karaming tao ang tumanggap ng bounty. Ang isang bounty ay maaaring kunin ng maraming tao ng sabay-sabay, ngunit sa bawat pagkakataon, isang malaking deposito ang kailangang bayaran. 10. Nang makita ang numero sa ibaba, hindi napigilan ni Drake Hendricks na mapangiti ng pilit. 10 tao ang tumanggap ng misyon, ibig sabihin, mayroon na ngayong 10 Shadow Warriors na sumugod sa Moreles City, pagkatapos ng kanyang buhay. Habang patuloy siya sa pag-scroll, mas lalo siyang nawala ng magawa. May isang tao, sa ilang kadahilanan, ay nagbigay ng pangalawang bounty, na naglalayon para sa buhay niya at ni Aaron Jackson, na may gantimpala na 500 milyon. Dahil kasangkot ito sa lokal na malaking shot ng Moreles City, natural, mas kaunti ang mga kumukuha, ngunit kung saan may panganib ay may gantimpala, at gayon pa man, 3 tao ang tumanggap sa misyon. 13. Mukhang hindi na ako mabubuhay ng payapa sa lalong madaling panahon. Sumandal si Drake Hendricks sa kanyang upuan, nakatitig sa kisame, nawala ng pag-iisip. Napakadrama ng buhay, minsan, kahit gusto mong mamuhay ng mapayapa at umiwas sa gulo, nakakahanap pa rin ng paraan ang gulo. Ang buhay na walang hanggan ay hindi kasing ganda ng iniisip ng mga tao pagmasdan ang mga tao sa iyong paligid na isa-isang umaalis, iyon ay isang napakasakit na bagay. Kaya naman hindi nag-asawa o nagkaanak si Drake Hendricks. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, gumagala siya sa paligid, casual na pumupuna sa mundo kapag siya ay naiinip, paminsan-minsan ay inaanod sa dagat, sinusubukan ang lahat ng posible para lang gawing hindi monotonous ang buhay. Ngunit sa 3 taong ito ng amnesia, sa wakas ay natagpuan niya ang pakiramdam ng pagiging buhay, ang uri ng matatag, madamdamin, at mapagmahal na buhay. Buntong hininga. Huminga siya ng malalim, kinuha ang telepono sa mesa, at nag-dial ng numero. Sino ito? Sa pagkakakonekta, isang malamig na boses ang nagmula sa kabilang dulo. 13 tao ang patungo sa akin upang patayin ako. Mahinahong sabi ni Drake Hendricks. Bata, naiintindihan ko. Are you okay? Ang orihinal na walang malasakit na tono sa kabilang dulo ay biglang naging excited, at maging ang paghinga ay naging nagmamadali. Hindi patay. Pagkatapos sumagot ay ibinaba ni Drake Hendricks ang telepono. Some things, hindi na niya kailangang sabihin pa. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.